Eto na, kahit pala si Senate President Chis Escudero ay duda at hindi sigurado na ang layunin ng gustong investigasyon ni Senator Amy Marcos ay para sa pagkakaisa, pagkakasundo ng mga Pilipino, kaugnay ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Okay? Pagka mismo ang Senate President may ganyang pahiwatig, ay para saan niyang investigasyon na yan? Pakinggan po ninyo. Raimi ay grabe na yung divisiveness o pagkakawatak-watak natin. E de sana ang maging dulo ng kanyang pagdinig ay maghilom tayo at magkaroon ng pagkakaisang muli at hindi lalo pang dagdagan yung divisiveness o pagkakaaway-away natin. Kung yun ang pakay niya, sang-ayon ako sa pakay na yon. Matatandaan ay sa mga balitang pamba. Ayan na Sa ho. pagkakataon po ito, makakausap Sandali lang at po natin. ayan na. Nagkakaroon na ho ng mga pagdududa kung ano nga ba. Kasi ano yung ganito lang kasimple yan eh. Kung in aid of legislation, ibig sabihin para gumawa ng batas. Ano pa kayang magagawang batas ay nakareses sila ngayon? Ang resume ng Congress at ng Senate ay sa June 2. At ang main topic ng kanilang pagre-resume ay impeachment against Sara Duterte. Kasi dahil nga matagal lang nasa kanila ang article of impeachment. O anong batas sa magagawa? Ay si Senator Amy ay hanggang June 30 na lang. Kung hindi siya mananalo, tapos na ang term niya. At yun naman ho, mga tinatalakay ngayong 19th Congress, hindi naman ho pwedeng yan gawin o gamitin para sa 20 Congress. Kasi pagpasok ng 20 Congress, lahat ng proposed bill or panukala ay back to zero. Magsisimula ulit. So para saan yung investigasyon? Kaya nga tuloy, hindi lang siguro si Senator Escudero as Senate President na pwedeng magduda. Ito ba ay para talaga sa usapin ng pagkakaisa? Ay ang iimbestigahan ni Amy ay mga pulis, DOJ, Office of Transport Security ng airport o maaaring airport management dahil doon nangyari yung paghuli. So, ano ang ibig sabihin nun? Makakatulong ba yon? O lalo lang hong magkakawatak-watak ang Pilipino? Para saan yan? At alam naman natin, si Senator Amy Marcos ay lagi nagsasabi na kahit anong mangyari, Duterte siya. Kahit nangaayaw ng DDS sa kanya, o sinasabi nga ng isang abogado ng DDS, lukuhin mo ang sarili mo, hindi kami naniniwala sa galaw mo. Yan ang sabi kay Amy. Ibig sabihin, ano man ang galaw ni Amy, hindi tinatanggap ng mga DDS at hindi nila pinaniniwalaan. So ngayon kung mag-iimbestiga at yung mga tauhan ni Pangulong Marcos na kanyang kapatid ang iimbestigahan. Ano ito? Para saan pa yan? Anong batas sa magagawa? Ayan, nagtatanong lang po tayo. Any comment, reaction sa bagay na ito? Maliwanag po dito na si Amy Marcos ay ginamit ang Senado para sa kanyang grandstanding. Kasi nga po, wala namang batas na magagawa dito. Hindi po ito in aid of legislation. Ito po ay in aid of grandstanding. Sinisita niya ang mga humuli kay Digong. Sisitahin niya, questionin niya ang kanyang kapatid kung paano naging successful ang paghuli kay Digong. Ito maliwanag naman eh. Kitang-kita naman natin pinagtatanggol niya si Digong. Diba sinabi na rin ni Amy Marcos na napakalaki ng utang na loob niya kay Digong. Hanggang ngayon, tumatanaw siya ng utang na loob. Na para sa atin, sobra-sobra. Oo, sige, bigay na natin. Pinalibing niya ng tatay mo. Pero yung panggagago niyan sa kapatid mo, at napakaraming naging biktima niyan sa EJK, binaon pa tayo sa utang. Aba, ano yan? Sobra-sobra naman yan, Amy Marcos. Alam niyo kahapon habang nanonood ako ng hearing na yan sa Senado, nakakabuisit, naiinis ako. Kasi hindi po maganda ang tinatakbo. Yung mga tanong niya, si PBBM ang makakasagot. Tinatanong kay Remulla, tatanong kay John Vic, tatanong kay Boying, tatanong kay Secretary Anyo. Parang tanga lang. Yung mga tanong din niya, nasagot na sa mga balita. Pati yung pag-obstruction of justice ni Medialdea,
na hindi daw kasya yung posas, aba, ano bang gusto nitong si Aiming palabasin? Diba? Saka, wala na eh. Si Sara Duterte nga, di ba? Sabi niya mag-move on na. Wala nang pag-asa na maiuwi, maibalik si Digong sa Pilipinas. So, plak ka na. Pati ikaw, Salsal Panelo. Lahat ng nagpetisyon ng habeas corpus na gustong utusan ang gobyerno na pabalikin dito si Digong, wala na. Hindi na maibabalik talaga. Kaya ikaw, Aimee, tigilan mo pamumulitika. Tigilan mo pagpapapansin. Kasi kung ito in aid of legislation, tanongin nyo, ano nagawang batas niyan? Ano magagawang batas niyan? Diba, Sus Mariosep? Ano mababalangkas na batas dyan sa ganyang tanungan? Diba kung kesa sa nagpahiring ka sa Senado, dapat tinawagan mo na lang si PBBM tapos ang usapan. Kasi kinu-question mo yung kapatid mo may number ka naman yan. Di sana tinawagan mo na lang, kinausap mo. O kaya pagdating ng linggo, itong darating na linggo na to, o di sana pinuntahan mo ang kapatid mo dun sa bahay ng nanay mo dahil lagi naman silang nandoon yata kapag linggo. O, kausapin mo doon kaysa nag-hearing ka pa, nagmukha ka lang. Ewan ko sa'yo. Samantala, alam nyo, mahalaga yung usapin ganito eh. Isa pa sa mga pinag-uusapan ay, dalawa itong issue na pinalalabas ngayon ng Makabayan Black. Tutol sila na magkaroon ng political asylum, wag daw bigyan ng political asylum si Harry Roque na ngayon ay nasa Netherlands na nagpapakilalang abogado ni Duterte pero hindi pa naman nire-recognize ng ICC na isa siya sa mga abogado ni Duterte. Ayaw yan ng Makabayan Black. Si Congressman Manuel yata ang isa sa mga tumututol dito. At pati na rin ho itong plano kung sakali na maglabas ng warrant of arrest ang Interpol ay pwedeng pagtaguan kung gugustuhin ni Senador Bato ang Senado. Kasi ang Senador hindi pwedeng arestuhin pag nasa loob ng Senado at may session. Naku, yung mga gunita, ginawa na ito ng mga dating senador. Yung iba ay nagtago ng 1 buwan dyan sa Senado. Yung iba naman ay umalis ng Pilipinas para hindi mahuli. Diba? So ngayon, kasi sinabi ni Escudero na pwedeng si Bato kung gugustuhin manatili sa Senado para hindi siya maaresto. Pero sa oras na lumabas ng Senado, wala nang kontrol ang Senado na pwede siyang maaresto anytime pag may warrant of arrest na. Dahil dyan yung Makabayan Black na isa sa mga gustong ma-impeach si Sara Duterte at gusto ring makulong si Bato de la Rosa at ayaw na magkaroon ng political asylum at manirahan si Harry Roque dyan sa Netherlands, ay sila yung tumututol ngayon. Ayaw nila ng mga ganong galaw. Malupit. Huwag daw gawing taguan ang Senado. Huwag daw gawing kanlungan ang Senado. Hindi ko sinabi at hindi pa naman sinabi na gagawin ni Senador Bato. In case na gawin, kasi ng isang option, pag lumabas ang warrant of arrest, pwede siyang magtago sa Senado para hindi mahuli. Or pwede rin naman voluntary siyang sumurrender. So kung ano man ang kanyang plano, nasa kanya yon. Pero kung ang Senado gagamitin, yon ang ayaw ng mga kongresista. At yun ang ayaw nitong grupong ito na alam naman nating napaka-vocal sa kailang mga pagbatikos at pagpuna. Lalo na ho sa usapin ng mga may kinalaman sa mga Duterte, may kinalaman sa alleged human rights violation at sa kaso ng mga kinasuhan dyan sa Interpol or sa International Criminal Court o ICC. Na ang Interpol naman ang nagiging prompt kapag meron ng warrant of arrest. Antindi talaga ng mga pangyayari. Okay? Alam nyo, sa totoo lang, kapag itong si Bato de la Rosa, tinotoo po yung pagtatago sa Senado, or ito ay hindi susuko pag dumating ang warrant of arrest ng ICC, dala-dala ng Interpol, mapupulaan siya.
sa kanya ang ano nito, ang kumbaga yung negative feedback kay Bato kasi grabe ang tapang niya, 'di ba? Nagsalita kasi siya. Sige, Trillanes, go, make my day. 'Di ba nagsalita ng ganyan si Bato de la Rosa. So kapag ginawa ni Bato na nagtago siya, masama ang feedback nito sa kanya. Biruin mo, PNP chief ka, sabi mo, sasamahan mo si Digong sa dahig. Tapos ngayon, biglang magbabago ihip ng hangin na magtatago ka na hindi ka nasusuko. Ang pangit nun. Tama naman yung Makabayan Black, di ba? Huwag gawing kanlungan ng mga kriminal ang Senado. Kasi kita nyo, si Laila de Lima, nagpakulong. Si Jinggoy, si Bong Revilla, sino pa ba yung mga nakulong? Si Gringo Honasan yata, hindi. Kasi umalis yun eh. Hindi pa pala siya senador nun. Tapos etong si Pantilo Lacson, di ba? Umalis din yan nung panahon na yon na nagkaroon siya ng kaso. Pero di ba, kumbaga ito yung realidad na ng buhay ng mga sangkot sa kaso ni Digong na hindi nyo matatakasan ang obligasyon nyo sa batas. Kahit saan kayo magtago. Diba? Maaring ma-evade nyo pansamantala pero hindi pang habang buhay kayong makakapagtago. Yun lang yun. Yun lang yun. Hindi habang buhay. Saka isa pa kung sakaling hindi lumabas ng Senado si Bato, paano kung matalo siya? Diba? Matalo siya sa May election. Senador siya hanggang June 30 na lang yata. Tapos July ay iba na ang Congress, iba na mga magiging senador. Di kailangan niya nang lumabas. Hindi na siya senador. Pero niya yan decision niya yan kung ano gagawin niya sa buhay niya, di ba? Kung magtatago siya, duwag siya. Ganun yun. Sunod na ating pag-usapan ito. Nagpapahiwatig talaga ang DOJ na dahil hindi po sumagot sa komento ang Solicitor General tungkol sa habeas corpus na petisyon ng magkakapatid na Duterte, si Baste, si Pulong at si Kitty. Gusto nilang pabalikin sa Pilipinas ang kanilang ama ng dating Pangulong Duterte. Ang sabi ngayon ng DOJ, malabo yan. Malabo mangyari ang pag-uwi. At sila na ho ang sumagot. Kung anong sagot sa Korte Suprema, bahala ng Supreme Court kung ano. Kasi ang Supreme Court po ang merong kontrol dito sa isong ito. Kung katanggap-tanggap ba ang explanation ng Executive Department na naunang tinanggihan ng Solicitor General dahil sabi ng Solicitor General, wala nang authority or walang jurisdiction ang Philippine government. Bakit sila sasagot doon sa tanong at yung komentong hinihingi ng Supreme Court? Yun po yung nakakaduda Kaya nga may grupo na nagdududa saan ba ang loyalty ni Secretary Guevara as Solicitor General? Sa mga Duterte pa rin? Dahil dating Justice Secretary o kay Pangulong Marcos na? Kaya nga may panawagan na dapat mag-resign na lang siya kung hindi susunod at naipagtanggol ang Executive Department sa hiling ng Supreme Court. Or tanggalin na daw ni Pangulong Marcos at palitan ng bagong Solicitor General kung hindi naman kakatawan sa Korte Suprema bilang abogado ng gobyerno. Kasi po ang Solicitor General, abogado ng gobyerno. Ang gobyerno hinihingan ng komento ng Supreme Court pagkatapos nilang ma-receive ang habeas corpus petition ng gustong palayain si Duterte sa ICC. So ayan po ang mga masasalimot na isyo. So Secretary Guevara, galaw-galaw. Abogado ka ng gobyerno ang tinatanong, dapat mong sagutin. Pero mukhang hindi nangyari. Kaya ang DOJ na sumagot at sinabi nilang paninindigan nila, na tama ang ginawa ng Philippine government sa tulong sa ICC at sa tulong sa Interpol dahil ang Interpol ang may warrant of arrest sa pagkakahuli sa dating Pangulo. So ayan po yung mga masasalimot na mga argumento, punto legal at kung ano-ano pa. Pero malaya po kayo na makapag-comment at react sa bagay na ito. Pero kung hindi pa, subscribe sa Mike Abby Opinions. Pakisaban na rin niyo ang isa ko pang channel, MA Pinoy TV.
At pakilike po ng ating mga pinag-uusapan dito. Ang lahat ng mga video ay pakilike na lang po para makarating sa iba ang mga tamang impormasyon. So, ayon po kaya Attorney Claire Castro sa press briefing kahapon ay hindi daw po magre-resign or hindi pinagre-resign din ni PBBM etong si Menardo Guibarra. So, meron pa rin pong tiwala si PBBM kay Menardo Guibarra. At tinanong daw po ni Attorney Castro, sabi, noong tinanong ko po siya kung magre-resign po si Solgen, ang sabi niya, hindi ko hinihingi ang pagre-resign niya. So, yun lang po ang sinabi niya. So, nandoon pa rin po yung trust niya kay Solgen Menardo Guibarra. Yan ang sagot ni Yusek Claire Castro. So, baka wala talagang masama doon sa pag-recuse ni Menardo Guibarra sa kanyang sarili para maging kinatawa ng gobyerno doon sa mga petisyon ng mga Duterte. At ako nga, ang intindi ko, kaya hindi na, kumbaga parang hindi kakatawanin ni Menardo Guibarra ang gobyerno ay dahil wala naman talaga na tayong walang jurisdiction ng ICC sa atin. At si Digong ay nahuli na doon, wala na ring magagawa yung petisyon na yon. Hindi naman sinabi ni Menardo Guibarra na mali ang paghuli kay Digong. Ang sabi ni Menardo Guibarra ay hindi na tayo under the jurisdiction of ICC. Ayan. So, salamat sa video ni Sir Mike Abe, Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV. Support po ninyo. At ito, sa mga nagdaang araw, di ba, isa lang naman yung mga nakita natin na talagang yung magiging aral sa lahat. Mga nagdaang panahon. Isa lang talaga ang natin, kumbaga napulot na aral dito na lahat ng pagmamalabis sa kapangyarihan ay magbabayad ka talaga kapag dating ng panahon. Maaaring hindi ka mapagbayad on the spot sa kasalanan mo na pagmamayabang, pagmamalabis, pagmumura sa Diyos. Pero after ng ilang mga panahon, nandyan ang tadhana at sisingilin ka. At yun ang nangyari kay Digong na siningil na po siya sa kanyang mga nagawa, di ba? Yun lang naman yun walang ibang dapat sisihin dito kung hindi si Digong. Kung hindi siya naging mapanganib sa pag-uutos na gumurgur ng mga tao at marami pong nadamay na mga inosente, wala sanang ganito. Diba? Yun yung yun yung natin dito, yun yung makikita natin dito. Kaya yan, katulad niyan, sabi ni Sara Duterte, mag-move on na. Hindi na maibabalik talaga si Digong dito sa Pilipinas. Tapos na. Kaya yung mga habeas corpus, yung mga kung ano-anong petisyon at yung kung ano-anong mga rally, tanggapin na lang na si Digong talaga ay pinagbabayad na sa kanyang mga kasalanan at yun po ang pinakamaluwag na kumbaga pinakamaluwag sa damdamin na magagawa. Oo, syempre, idol nyo yan, tinitingala nyo yan, nire-respeto nyo yan, pero may nagawa siyang kasalanan at kailangan niyang pagbayaran. Hindi porke maraming taong sumusuporta at merong nagawang mali, hindi po pwedeng hindi pagbabayarin sa batas. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mga panig kayo ng mundo, mama chup chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.